Sa ngayon, alam na nating lahat kung ano ang ginagawa ng Ukraine sa wild berries. Ang katumbas ng Amazon sa Russia ay winasak ng sunod-sunod na pag-atake ng drone na sumira sa mga bodega at mga sentro ng lohistika na nagdulot ng bilyon-bilyong dolyar na pinsala. Malaking bagay ito para sa Ukraine, pero tunay ding kasiyahan para sa pangunahing karibal ng wild berries na si Ozon. Sa mga opisina ng Ozon sa buong Russia, tiyak na nagkikiskisan ng mga palad sa tuwa ang mga executive sa pagkakataong maging pangunahing manlalaro sa sektor ng e-commerce ng Russia. Hindi titigil ang Ukraine sa wild berries lang. Dahil sa pinsalang naganap, napunta na ang atensyon sa pinakamalaking kakumpetensya ng wild berries. Nagbutas ang Ukraine ng Ozon sa Russia at ngayon ay bumabalik ang Russia sa mga logistics noong panahon ng Soviet, habang isa na namang malaking kumpanya ng e-commerce nito ang bumabagsak. Noong Agosto 24, iniulat ng Kiev Independent na nagawa ng Ukraine ang tatlong magkasunod na gabi ng pag-atake sa mga bodega ng Ozon na nagdulot ng sunog sa maraming pasilidad ng kumpanya. Noong Agosto 24 lang, tinamaan ng Ukraine ang tatlong site ng Ozon na tatalakayin pa natin, pati na rin ang pagsagawa ng mga pag-atake sa mga pasilidad sa sinakop na Crimea. Anumang kasiyahan na naramdaman ng mga may-ari ng Ozon tungkol sa pagkasunog ng kanilang pangunahing kakumpetensya ay nawala na. Ngayon, natitikman na ng Ozon ang naranasan ng wild berries at mabilis nilang natutuklasan kung gaano kapait ang gamot na yon. Dahil nabanggit natin ang 3 araw ng mga pag-atake, magsimula tayo sa simula ng sakuna sa Ozon. Noong Agosto 22, naglunsad ang Ukraine ng ilang pag-atake sa buong Russia. At ang pinakamahalaga rito ay tumama ng direkta sa isang logistics center ng Ozon sa Samara. Mabilis na kinumpirma ng Ozon mismo ang nangyari. Sa isang post sa Telegram, sinabi ng kumpanya, ngayong araw, tinamaan ng pag-atake ng UAV ang logistics center ng Ozon sa rehiyon ng Samara. Dahil sa pag-atake, nagkaroon ng sunog sa bodega. Lahat ng sistema ay gumana ng normal at nailikas namin ang mahigit 500 manggagawa sa loob ng ilang minuto. Sa kasamaang palad, may mga biktima. Iyak na bibigyan namin sila ng lahat ng kinakailangang suporta. Bukod sa sunog, nagpatupad ng mga pang-emerhensyang hakbang. Kanselado ang lahat ng delivery papunta at mula sa bodega. At ginawa ng Ozon ang lahat ng makakaya upang mailipat ang mga mahalagang gamit sa ibang lokasyon para hindi sila lamunin ng apoy. Ayon sa post ng Ozon, ire-refund din ang mga customer na nawalan ng gamit. Mas maganda ito kumpara sa inialok ng wild berries. Sa una, sinabi nito sa mga customer at vendor na wala silang matatanggap kahit isang kusing pabalik. Dahil sa matinding batikos ng publiko, napilitan silang umatras at mangakong magbibigay ng refund. Dahil sa dami ng mga claim na nagkakapatong-patong, siguradong matatagalan ng husto ang mga bayad kung gagana man talaga ang sistema. Nakakatawa sa isang banda na ginamit ni Ozon ang drone attack sa isa sa kanilang pasilidad para makalamang sa kanilang pangunahing kakumpetensya. Pero walang matatawa sa Russia kapag nakita nila ang laki ng pinsalang nangyari sa Samara. May mga lumabas ng video at may compilation na ibinahagi ng War Translated sa X. Sa mga video, makikita natin ang isang Ukrainian drone na bumababa sa nasusunog ng bodega sa Samara. Isang saksi na Ruso ang naglarawan ng sitwasyon ng eksakto na nagsabing, sobrang wasak na talaga. May isa pang video mula sa Special Care Zone Cat account na muli nagpapakita ng malalaking apoy at usok na umaakyat mula sa tila buong pasilidad ng Samara. Oh, walang natira doon. Sigurado masasabi natin yan matapos ang 10 oras ng sunog dahil tuluyang nawasak ang Ozon facility sa Samara. Ayon kay JN Kyiv. Kasama nito ang napakaraming pera at libu-libong trabaho. Ang pasilidad na tinamaan ng Ukraine ay binuksan noong Oktubre 2022. Sumasaklaw ng humigit kumulang 75,000 metro kwadrado. Bagamat maaaring pinalawak ito hanggang 135,000 metro kwadrado nitong mga nakaraang taon at umabot sa $120 milyong ang ginastos sa pagpapatayo nito. Ang gastos sa pagkukumpuni pa lang, kung kaya itong bayaran ng Ozon, ay malamang naaabot sa $84 na milyong. At ngayon na natupok na ang bodega na ito, 6,000 trabaho ang nawala kasabay ng mismong pasilidad na nagdulot ng dagdag na pasakit sa ekonomiya ng Russia. Ito lang ang tanging butas na nagawa ng Ukraine sa ozone layer. Dapat sana ay may dahilan na para magdiwang, pero may iba pa. Mas marami pa. Sobra pa. Ang sistematikong pag-atake sa mga storage center ng mga produktong may gamit na sibilyan at militar ay nagpapahirap sa kalaban na kumilos at negatibong naaapektuhan ang kabuuang ekonomiya ng Russia. Ipinahayag ng Ministry ng Depensa ng Ukraine matapos ang mga pag-atake noong Agosto 22. Kinabukasan, Agosto 23, itinuon ng mga drone operator ng Ukraine ang kanilang pansin sa Ozon warehouse sa Orenburg. Ayon sa Kiev Independent, ito raw ang pangalawang pag-atake ng Ukraine laban sa Ozon. Bagamat maaaring hindi ito ganap na totoo. Noong Hulyo 31, iniulat ng United 24 Media na nagsagawa ang Ukraine ng pag-atake sa isang Ozon Logistics Center sa Republika ng Tatarstan. Pero kung ito man ang pangalawa o pangatlong pag-atake, hindi na talaga mahalaga. Ang mahalaga, lalo na para sa Ozon, mga vendor nito at mga customer, ay nasunog na naman ang isa pang bodega ng Ozon noong Agosto 23. Sa pagkakataong ito, hindi lang natin nakikita ang apoy sa mga video na kumakalat sa social media.
Nakita rin natin ang mismong sandali na tumama ang unang drone ng Ukraine sa target nito. Sa isang 9 na segundong clip na ibinahagi ng War Translated X account, makikita natin ang isang drone ng Ukraine na bumaba at bumangga sa bubong ng pasilidad. Putang ina lang ang nasabi ng saksi na nagbi-video ng pag-atake. Pero habang pinapanood mong video na yon, mapapansin mo na may kakaiba. Hindi yung ibang mga tao na nakatayo lang at nanonood ng pag-atake ng drone na parang nasa isang maliit na airshow sila. Tumingin at makinig ka. May naririnig o nakikita ka bang palatandaan ng air defenses? Wala talagang nagpoprotekta sa warehouse na ito. Parang hindi natuto ang Russia mula sa mga pag-atake ng Ukraine sa Wildberries warehouse. At hahahayaan lang itong mabuwag ang Ozon habang papalapit na tayo sa katapusan ng Agosto. Ang warehouse sa Orenburg ay halatang target ng Ukraine. Ito ang pinakamalaki sa mga warehouse ng kumpanya na may sukat na 200,000 square meters. Ngayon, nasusunog na rin ito kasama ng warehouse sa Samara. Gayunpaman, hindi pa natin alam ang totoong lawak ng pinsalang idinulot ng Ukraine. Ang mga executive ng Ozon ay siguradong nabigla na dahil 2 butas na ang nagawa sa ozone layer habang naitala ng Ukraine ang pag-atake sa 2 sa 5 pinakamalalaking warehouse sa koleksyon ng kumpanya. Sa puntong ito, nagsisimula ng magpanik ang lahat. Nakita ng mga namumuno sa Ozon ang nangyari sa Wildberries. Alam nila na hindi titigil ang Ukraine sa 2 lang. Tama sila. Todo ang Ukraine sa sering tigta-3 noong Agosto 24. Gamit ang ikatlong sunod-sunod na araw ng pag-atake para pabagsakin ang isa pang 3 pasilidad. Pero bago tayo makarating doon, doble ang sakit ng Agosto 23 para sa Russia. Dahil may kakaibang nangyari sa bayan ni Putin sa St. Petersburg. Isang malaking logistics hub sa lungsod ang nasulog din. Iniulat ng Austin Technical kalaunan na ang bodega ay nasa Culpino Logistics Park at ginagamit ito para mag-imbak ng mga produktong chemical. Kaya malinaw na target ito ng mga drone ng Ukraine. Tama ba? Pero mukhang hindi yon ang nangyari dito. Lahat ng ulat sa ngayon ay nagpapahiwatig na ang bodega sa St. Petersburg ay sumabog ng kusa at walang tulong mula sa Ukraine. Bigla na lang at ang 80,000 square meter na pasilidad ay nilamon ng apoy. Grabe talaga, Russia. At may sapat na kayong problema sa Ukraine na nagdudulot ng malalaking sunog sa buong bansa ninyo. Kailangan niyo pa bang magsimula ng sarili ninyong sunog? Nakakuha ang Ukraine ng magandang bonus sa St. Petersburg noong Agosto 23 at sinundan pa ito ng 3 pag-atake sa Ozon na nabanggit natin. Magdamagang hanggang Agosto 24, ipinagdiwang ng Ukraine ang araw ng kalayaan nito at 35 taon ng kalayaan mula sa Unyong Sobyet sa pamamagitan ng pagsadsad muli sa Russia pabalik sa panahong yon ng Sobyet. Sa nayon ng NM na nasa Republika ng Adigha, pinasabog ng Ukraine ang isang Ozon Logistics Center. Iniulat ng Exile Plus ang pag-atake. Ibinahagi ang isang maliit na larawan ng sunog na naitala sa hub na ayon sa kanila ay may sukat na 71,200 metro kwadrado. Ang hub na ito ay ginagamit para sa pagtanggap, pag-uuri, pag-iimbak at pagkatapos ay pamamahagi ng mga kalakal sa iba pang mga reyon ng Rusya, kabilang ang Adigha, Krasnodar Krai at ilang iba pang mga reyon sa timog ng Rusya at hilagang Caucasus. Ang pag-ataking yon ay sinabayan ng isa pa laban sa Ozon Hub sa Nevenomysk na matatagpuan sa Stavropol Krai. May detalye si Excelanova Plus tungkol dito, ibinabahagi ang mga kuha ng sunog na naganap. At ang gobernador ng rehiyon, si Vladimir Vladimirov, ay napilitang kumpirmahin na tinarget ng mga drone ng Ukraine ang isang industrial zone sa Nevenomysk, bagamat hindi niya sinabi kung ano ang tinamaan. At mas pinili niyang magkunwaring karamihan sa ipinadala ng Ukraine ay napabagsak ng Russian air defenses. Nakita na natin ang kalagayan ng air defenses sa paligid ng mga pasilidad ng Nozom. Kaya may dahilan tayong pagdudahan kung kasing epektibo nga ba ng sinasabi ang depensa ng Russia. Tinapos ng Ukraine ang huling 3 pag-atake nito sa pamamagitan ng pag-atake sa Nozom site sa Tuba na nasa Republika ng Dagestan. Sa puntong ito, halos hindi nyo na kailangan marinig pa mula sa amin ang kwento. Tumama ng direkta ang mga drone ng Ukraine. May mga naitalang sunog at hindi ito may kakailan ng Russia. Inhal kumakalat na ang mga litrato sa social media. Salamat kay Zelanova Plus. Nakakabaliw na sobrang husay na ng mga drone ng Ukraine at sobrang hina ng depensa sa impapawid ng Russia. Kaya parang nagiging karaniwan na lang ang pag-uulat tungkol sa mga ganitong pag-atake. At isang huling bagay bago tayo magpatuloy. Para lang sigurado, lumipad din ang mga drone ng Ukraine papuntang Krasnodar Krai noong Agosto 24. Bakit? May pasilidad silang tinarget na pagmamayari ng retailer ng mga gamit sa bahay na Kukinland. At syempre, tumama ng direkta ang mga drone na yon. Nasusunog ang pasilidad na yon, pati na rin ang mga pag-aari ng Ozon. Pero hindi ganyan ang pagkakakwento ng gobernador ng Krasnodar Krai na si Veniamin Kondryatev. Isang sunog ang sumiklab sa bakuran ng bodega matapos may bumagsak na drone. Yan lang ang sinabi niya. Bumagsak lang daw. Talaga. Siguro mas okay na yan kaysa sa karaniwang palusot na drone debris. Pero parang minamaliit ng bumagsak ang totoong nangyari. Walang bumagsak. May eksakto at kontroladong pagbaba para tamaan ang target. At alam yon ni Kondratyev. Kahit gaano pa karaming kalokohang paglalaro sa salita ang makakapagtago sa nangyari. Maaring nasaksihan lang natin ang isang warning shot na pinaputok ng Ukraine habang wasak na ang berries. Binubutas naman ang buong network ng Ozon sa buong Russia. Baka ang Kukatlan ang sunod na minarkahan para sa susunod na bugso ng pananalasa ng mga drone. Iniisip namin na hindi na magtatagal bago natin malaman ang sagot. Sa ngayon, patuloy na tinatamaan ng Ukraine ang mga lokal na sentro ng lohistika ng Russia. Hindi namin mga salita yan.
Ganyan ito nilalarawan ng X-account ng Defense of Ukraine na binanggit na ang Ozon ang susunod matapos ang 15 pasilidad ng Wildberries ay naalis sa operasyon. Siguradong ikababahala ito ng mga namumuno sa Ozon. Kakapakasimula pa lang ng Ukraine sa 5 o 6 na pag-atake, depende kung sino ang iyong pakikinggan. Marami pang susunod. Pero bago tayo lumalim sa kung bakit mahalaga ito at ano ang layunin ng mga pag-ataking ito, paalala lang na pinapanood mo ang Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel, ngayon na ang tamang panahon para pindutin ang button bago tayo magpatuloy. Kaya itatanong natin ang tanong na siguradong gumugulo sa isipan ng pamunuan ng Ozon. Bakit Ozon? Para masagot yan, kailangan natin ng kaunting konteksto mula sa kampanya ng Ukraine laban sa Wildberries. Mula huling bahagi ng Hulyo hanggang Agosto, nagpapadala ang Ukraine ng mga drone nito para puntahan ang mga pasilidad ng Wildberries sa buong Russia. Nabanggit natin kanina ang 15 na pag-atake. Bawat pasilidad na tinamaan ng Ukraine ay maingat na pinili. Pagsapit ng Agosto 16, 7 sa 10 pinakamalalaking sentrong logistical ng Wildberries ang nasunog. Iba-iba ang mga pagtataya tungkol sa naging gastos ng lahat ng ito para sa kumpanya. Iniulat ng UNN na nalugi ang Wildberries, nawalan ito ng halos 20% ng kapasidad ng bodega sa loob lamang ng isang linggo na nagkakahalaga ng $1.24 bilyong sa pinakamagandang kaso o aabot hanggang 2.45 bilyon sa pinakamalala. Saklaw lang yan ang direktang pagkalugi sa mga bodega at stock. Sa kabuuan, ayon sa ulat, maaaring kailanganin ng Wildberries ng $16.36 bilyong para muling makapag-operate ng buong kapasidad. Ang New Voice of Ukraine ay nagbibigay ng bahagyang mas mababang tantiya na $12 bilyong at sinasabing 30% ng warehouse space ng kumpanya ang nawasak. Ano man ang totoong mga numero, malinaw na matindi ang naging pinsala ng mga pag-atake ng Ukraine sa Wildberries. At ang dahilan kung bakit ito naging target ay dalawa. Una, nagsisilbi ang Wildberries sa pananakop ni Putin sa Ukraine. Bagamat tila isang sibilyang negosyo, ang Wildberries ay may stock o dating may stock ng lahat mula sa mga bahagi ng drone hanggang sa kagamitang militar na partikular na tinukoy para gamitin sa espesyal na operasyong militar. At pangalawa, gusto ng Ukraine na magdulot ng pinakamaraming pinsala sa ekonomiya ng Russia hanggat maaari. Kaya dito tayo babalik sa Ozon. Habang nangungguna ang berries sa e-commerce ng Russia, ang Ozon ang kumapangalawa. Pero isa pa rin itong multi-bilyong dollar na negosyo na nagbibigay ng trabaho sa libu-libong tao. Pinagsama, inaasahan na ang dalawang kumpanyang ito ay makakakuha ng 77% ng bahagi ng online marketplace sa Russia pagsapit ng katapusan ng 2026 ayon sa ulat ng Intel News. Malamang na kailangan baguhin na ngayon ang mga projeksyon yon. Sa 77% na iyon, inaasahan na hawak ng Ozon ang 32% ng market share, kaya't hindi ito maituturing na maliit na negosyo. Sa katunayan, sa unang quarter pa lang ng 2026, nakapagtala na ang kumpanya ng netong kita na humigit kumulang $54 na milyong at ang kabuuang kita nito para sa 2025 ay iniulat na umabot sa $11.1 bilyong. Sa puntong ito, malinaw na kung bakit naging target ang Ozon kasunod ng Wildberries. Sa madaling salita, pareho lang silang kumpanya na mas maliit lang ng kaunti ang operasyon. Kaya kung ang Wildberries ay isang estratehikong mahalagang target, ganoon din ang Ozon. Pero may mas malalim pa kaysa sa mga naibahagi namin hanggang ngayon. Ang ginagagawa ng Ukraine sa pagtutok sa dalawang kumpanyang ito ay higit pa sa paghihiganti dahil sa pagbebenta ng kagamitang militar o pananakit sa mga oligarkang Ruso. Ang mga pag-atake sa Ozon ay pagpapatuloy ng kampanya para wasakin ang panloob na lohistika ng Russia sa pamamagitan ng pagtumba sa mga pangunahing online marketplace nito. Iyan ang ibig naming sabihin kapag sinasabi naming ibinabalik ng Ukraine ang Russia sa panahong Soviet. Ang mga makabagong pag-unlad ay nasusunog dahil sa mga pag-atake ng drone ng Ukraine. Kaya napipilitan ng Russia na umasa sa luma at bulok na infrastruktura ng pamahalaan para sa mga paghahatid. Ang mga kumpanyang ito ay naging bahagi na ng kultura ng konsumerismo sa Russia ayon sa ulat ng Al Jazeera. Nakapanayam nila ang isang babaeng nagangalang Alexandra sa Yekaterinburg na nagsabing, "Marami akong kilalang talagang nakumaling dito." Naglalagay sila ng mga bagay sa kanilang basket, naghihintay ng mga diskwento, pinag-iisipan kung ano ang bibilhin. Tapos magpapasya ulit na bilhin ito kapag pinag-uusapan ang Wildberries. Ang Ozon ay magkakaroon din ng parehong uri ng mga customer. Milyon-milyon sa buong Russia na umaasa sa Ozon para makabili ng mga produkto na maaaring hindi nila mabili sa ibang lugar. Si Alexandra mismo ang nagsabi niyan. Binanggit niya na ang mga platapormang ito ay lalo nang kapakipakinabang para sa mga nakatira sa kanayunan ng Russia dahil pinapayagan nitong maihatid ang mga produkto. Kaya hindi na kailangan pang bumiyahin ng malayo papunta sa bayan. Ang mga pag-ataking ito ay hindi talaga tungkol sa pag-apekto sa mga operasyon sa frontline ng Russia. Batay ito sa kung paano tinitingnan ng Ukraine ang ekonomiya ng Russia. Ang Ozon at Wildberries ay mahalagang bahagi ng ekonomiyang pang-consumer ng Russia. Ang pagbabagsak sa mga ito ay hindi lang naglalagay sa panganib ng libu-libong trabaho, naglalagay din ito ng presyon kay Putin dahil pinipilit ng mga drone ng Ukraine na magtanong kung bakit hindi kayang protektahan ng Russia ang mga bodega at kung bakit naabot pa ng mga drone ng Ukraine ang mga bodegang iyon sa simula pa lang. O gaya ng sinabi ni Fabrice Potier, CEO ng geopolitical consultancy firm na Rasmussen Global, nang makapanayam siya ng DW, sa tingin ko, tinatarget ng Ukraine ang isang critical na bottleneck. Habang ang burst ay, sa isang paraan, isang critical na bottleneck ng lipunang Ruso at ng ekonomiyang Ruso. Parehong lohika ang naangkop sa Ozon.
Hinahawakan ng Ukraine ang critical na bottleneck ngayon upang magdulot ng matinding pinsala sa ekonomiya ng Russia. Mayroon ding pagkawala ng trabaho na dapat isaalang-alang. Ayon kay Jake Bro, ang mga pag-atake sa wild berries lamang ay nagdulot ng pagkawala ng trabaho sa 118,000 na mga Ruso. Malamang na maaari pa nating idagdag ang panibagong 6,000 trabaho na nawala dahil sa mga pag-atake ng Ukraine sa pasilidad ng Uzon sa Samara. Dagdag pa ang hindi mabilang na libu-libong trabaho na apektado sa 4 pang pasilidad na tinamaan ng Ukraine matapos ang pag-atake sa Samara. Ito ay libu-libong mga Ruso na nawalan ng kita na nangangahulugang hindi na sila makakatulong sa ekonomiya ng Russia. Masasaktan nito si Putin habang nagtitipid at nag-iipon siya ng bawat ruble na makukuha niya para mapakain ang kanyang makinarya ng digmaan. Pero ang mas nakakabahala para sa presidente ng Russia ay ang lahat ng ito. Mula sa matagumpay na pag-atake ng Ukraine, pagkawala ng kakayahang makabili ng mga produkto online hanggang sa pagkawala ng mga trabaho, ay nagdudulot ng galit sa mga mamamayang Ruso. Dumaan na sila sa 4.5 taon ng walang saysay na digmaan ni Putin sa Ukraine. At ngayon ay nakikita na nila na ang digmaan ay dumarating sa kanilang mga pintuan sa mga paraang direktang nakakaapekto sa kanila. Mayroong daan-daang libong mga nagtitinda na nawalan ng kanilang mga paninda dahil sa ganitong uri ng mga pag-atake. Kasama na ang libu-libong mga mamimili na nakansela ang kanilang mga order at sa kaso ng wild berries, malamang ay hindi na makakakuha ng refund. Itinuro rin ng ABC News na ang ganitong uri ng mga negosyo ay kumukuha ng malalaking utang sa mga bangko para punduhan ang kanilang pagpapalawak. Nagiging problema ito para sa mga bangko. Dahil ang mga kumpanyang patuloy na nalulugi ay maaring hindi inuuna ang pagbabayad ng kanilang mga utang sa ngayon. Mykola Podolyak, na isang tagapayo ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, ay binigyan din yon na binanggit na ang nais gawin ng Ukraine ay lumika ng domino effect gamit ang mga pag-ataking ito na makakaapekto sa mga pangunahing institusyong pinansyal habang nagpapalaganap ng kawalang kasiyahan ng mamamayan. Sa huli, naroon ang mensahe. Ang mensaheng patuloy na ipinapadala ng Ukraine sa Russia sa buong taong 2026. Wala nang ligtas sa Russia kahit saan pa ito naroroon. Ilang taon nang ginugol ng Ukraine sa paggawa at pagpapahusay ng mga drone na kayang bumiyahe ng malalayong distansya at magdala ng sapat na lakas upang magdulot ng matinding pinsala habang iniiwasan ang mga depensang panghimpapawid ng Russia. Nakikikita na natin ngayon ang bunga ng lahat ng paghihirap na yon. At alam ito ng Russia. Noong Marso, inamin pa nga ni dating Ministro ng Depensa ng Russia, Sergei Shoigu, na malaking problema ang teknolohiya ng drone ng Ukraine. Sinabi niya, ang bilis ng pag-unlad ng mga sistema ng armas, pangunanging ang mga sistemang drone na walang tripulante, at ang kastopistikaduhan ng mga paraan ng paggamit nito ay dahilan kung bakit walang rehiyon sa Rusya ang maaaring makaramdam ng kaligtasan. Muli, dagdag na naman ito sa pressure kay Putin. Mukhang walang magawa ang dakilang tagapagtanggol ng Rusya para pigilan ang mga drone ng Ukraine sa kanilang paninira. At ngayon, hindi na lang wild berries ang pinupuntirya ng mga drone na yon, kundi binubutas na rin nila ang ozone. Ang buong sektor ng e-commerce ng Rusya ay ngayon nanganganib, pati na rin ang mga network ng lohistika na sumusuporta dito at ang kabuhayan ng mga umaasa rito. Ito ang talino ng mga bagong pag-atake sa ozone. Natukoy na ng Ukraine ang critical na bottleneck. Ngayon, pinalalawak na nila ang saklaw para pabagsakin ang sinumang maaaring sumubok na pumalit sa wild berries. Ozone ang susunod sa listahan. Malamang ay may iba pang susunod dito. At sa bawat matagumpay na pag-atake, kailangan harapin ni Putin ang sarili niyang mga mamamayan na lalong nagagalit. Dahil ang digmaan na dapat sana'y madaling mapanalo ng Rusya ay ngayon ay sumisira na sa kanilang mga buhay. Para sa Uzon, ang 5 hub na bumagsak sa loob ng 3 araw ay malamang simula pa lang. Nakita natin ang ginawa ng Ukraine sa wild berries. Ang hula namin, mas marami pang pag-atake ng Ukraine ang darating laban sa Uzon sa mga susunod na araw. Ang nakikikita natin dito ay marahil ang pinakamatalinong hakbang na ginawa ng Ukraine sa digmaan hanggang ngayon. At malalaman mo kung bakit kung papanoorin mo ang aming video. At kung nag-e-enjoy ka sa video na ito, mag-subscribe ka na at ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa ibaba. Maaari ka ring maging miyembro ng channel para magkaroon ng access sa mga eksklusibong nilalaman na hindi namin inilalatala sa publiko. At maraming salamat sa panonood.